Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so ito, pag-usapan natin mga babayan, no? Dahil nga mainit na mainit etong si Senator Marcoleta, mga babayan, abay tila nakisawsaw na rin at nakisali ang kanyang anak, mga kababayan, na si Paulo Marcoleta. Like father, like son, mga kababayan, mukhang parehong panig sa China. Ha? Dahil nga po dito sa kanyang mga naging pahayag, mga kababayan, na sabi nga po niya, no, na baka gerahin tayo ng China at pagka nangyari daw yun, ibala daw po, no, yung sa kanyon, mga kababayan, yung ilang mga senador at yung spokesperson daw po ng Coast Guard. Yan ang nga bang sinasabi natin, mga babayan, no? Naglalabasan na ang tunay na kulay ng mga pro-China. At nakikita na rin natin kung sino talaga, mga babayan, no? Ang mga pumapanig sa China at yung mga taong makabayan talaga at ipinaglalaban yung ating karapatan sa usapin ng West Philippine Sea. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, mga babayan, ang naging pahayag ng anak ni Senator Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta, mga babayan. No, kaya natin nasabing like father, like son, dahil mukhang pareho po, no, ang kanilang ano ba tawag natin dito? Daang tinatahak, mga babayan. No, dahil sabi nga, mga babayan, no, na sa atin yung West Philippine Sea at talaga namang ipinaglalaban at sabi nga ng ating Pangulo, wala tayong ipamimigay na kahit 1 square inch ng West Philippine Sea sa China. Ha? Okay, so ito, palakpakan natin ang ating Pangulo sa kanyang paglaban sa mga pananakop ng China. Okay? So, panoorin muna natin yung balita, mga babayan, na kung saan, no, yung mga pahayag po na isuko ang Kalayaan Island Group hinggil sa usapin ng West Philippine Sea, mga babayan, no, hindi daw po yung katanggap-tanggap ayon sa mga maritime law expert. Okay, so ito, panoorin muna natin ang balita. Hindi katanggap-tanggap para sa isang maritime law expert ang isang pahayag na isuko ang Kalayaan Island Group tungkol sa usapin ng tamang saklaw ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. Ito ang inihayag ni Philippine Navy Captain Jess Pilar bilang kinatawan ng 35 bagong promote na opisyal ng Armed Forces of the Philippines nang sila ay humarap sa Commission on Appointments noong Miyerkules. Pero rito ay muling tinalakay ni Senador Rodante Marcoleta ang pagkakaroon ng tamang saklaw ng West Philippine Sea. Ilan-anya kasi sa mga okupadong features sa Kalayaan Island Group ay labas na sa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, gaya ng Pag-asa Island. Grabe, na no? nag-iisang may sibilyang populasyon sa West Philippine Sea. Ito po yung Pag-asa, yung Parola, yung Kota at yung Langkiam. Captain, alam po ninyo yan. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Nako. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Kaya ang suhestyon ni Marcoleta, Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. may naging tugon naman dito si Senate President Pro Tempore Ping Lacson base sa kasaysayan.
yung Spratlys Island, di ba si Tomas Cloma yung naka-discover nito? Tapos inoccupy niya. And this was formalized by the former president, the late President Marcos Sr., by way of a presidential decree. Tinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. Although, ang nag-govern pa rin yung international law, di ba? May karagdagang paliwanag din si maritime law expert Attorney J. Batong Bakal na nagsabing hindi katanggap-tanggap ang sinabi ni Marcoleta. We are not claiming the Calayan Island Group on the basis of it being inside the EEZ. Okay. These are territorial claims, that they are claims to land territory that are governed by customary international law. Yes. And the basis of the Philippines' rights over them is pure and simple the fact that we have been exercising sovereignty over these areas. The senator is again also manifesting his lack of knowledge and understanding of the important legal nuances in these claims. Dagdag ni Professor Batong Bakal, dapat na palakasin ang karapatan ng Pilipinas imbes na magsabi ng mga pahayag na isuko ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. After all, the disputes are still ongoing. Yes. What that is doing is directly undermining the position of the Philippines and strengthening and reinforcing the position of the other side. Yo. We'll be exposing them to the potential malign activities, no, of other countries that would probably seek to gain more. We would be giving up an important vantage point to establish the security of our western coast. No, ay ito yung yung negative side na ginagawa ni Marcoleta, mga babayan, 'di ba? Nakakakuha ng ng mga potential na tawag natin dito, advantage, no, yung China sa ginagawa ni Marcoleta by way of disturbing, mga babayan, yung kaisipan ng tao, no? Nalilito sila lalo. No, the more na sinasabi ni Marcoleta, mga babayan, na hindi sa atin, no, yung Kalayaan Island Group dahil wala yan sa sa EEZ. 'Di ba, mga babayan? Syempre ang iniisip ng tao, EEZ yun na yung boundary ng Pilipinas. 'Di ba? Diyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin niya na wala yan sa ating EEZ. 'Di ba? Hindi naman niya kasi na-explain, no, doon sa mga nanonood, mga babayan, o doon sa mga sinasabihan niya, no, na bakit wala sa EEZ yung Kalayaan Island Group. Bigla na lang niya sasabihin, no, na bitawan natin yung Kalayaan Island Group. 'Di ba? Buti na lang may mga ganito mga law expert, no? Diyan po sa yung mga maritime law expert. 'Di ba? Na nag-e-explain, no, na mali yung sinasabi nitong si Marcoleta. 'Di ba? Mali yung explanation, no? Sabihin natin tama yung explanation ni Marcoleta, pero mali yung mga information o kulang-kulang yung mga information na kanyang sinasabi. Kaya lalong nalilito yung taong bayan. Tapos babanatan pa ng ganito ng anak niya. 'Di ba? Netong si Paulo Marcoleta, mga babayan. Na ang sasabihin, no, yung naratibo palagi nila na magkakagulo, no, gegerahin tayo ng China. Nag-i-inflict sila ng takot sa taong bayan. Hindi nakakatulong yan. No, sa tingin ba nila nakatulong itong kanilang mga pinagsasabi na to? 'Di ba? Imbis na sabihin nila pag-aralan nating maigi kung ano ba yung nilalaman ng batas na yan. Hindi ba dapat karapatan ng mga mamamayan na malaman kung ano yung katotohanan diyan sa batas ng West Philippine Sea? Dapat maipaliwanag yan. 'Di ba? Hindi. Ang ginawa niya, nag-inflict siya ng takot sa mga tao. O ano sabi niya rito? Kung sakaling girahin tayo ng China, ihilera nyo sa harap ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard at yung mayayabang na senador. So, ang sinasabi niya ba yung mga senador na nag-o-oppose o nakikipagdialogo sa kanyang tatay? Anong gusto niya mangyari? Magsalita na lang si Marcoleta ron na walang magsasalitang iba?
Yan kasi ang attitude nila, mga kababayan, no? Itong mag-ama na to. No, attitude nila yan eh. Yung gusto nila, sila lang. No, sila lang yung magaling. Ano pa sabi niya? Sila ang unang lumusob o kaya ibala nyo sa kanyon. Di ba matapang si Robin Padilla? O, di ilagay din natin ibala sa kanyon. O, ano masasabi mo ngayon, Marcoleta? Di ba? Makabayan si Senator Robin Padilla eh. Di ba? Di ibabala rin natin yan sa kanyon. Sige nga. Tignan natin ang tapang nila at kapag pinauwi ang daan-daang libong OFWs natin mula sa China at nag-pull out ang mga Chinese investors dito sa bansa, singilin natin sa mga ulupong na ito ang ipapakain at pangtustos sa mga mawawalan ng trabaho. Nag-iisip ba to si Paolo Marcoleta, mga kababayan? Come to think of it, no? Kapag umuwi yung mga libo-libong, daan-daan libong OFW, sabi niya, no, mula sa China, sino maaapektuhan, mga kababayan? Maaapektuhan din ang ekonomiya ng China. Mababawasan yung manpower nila dahil maraming mga Chinese ang mas nagtitiwala sa mga Pilipino kaysa sa mga kapwa nila Chinese. Sa tingin niyo magpo-pull out yung mga Chinese investors dito sa bansa? Nawala nga yung mga Chinese investor dito sa bansa eh. Sino yung mga yon? No? Yung mga pogo operator. Nagkaroon ba ng Nagkaroon ba ng ano? Nagkaroon ba ng epekto, no, sa ekonomiya ng bansa? Kayo lang naman ang naluloko nitong mga ulupong eh. Ito mga totoong ulupong. Bakit? Ano sabi dati nung nakaraang administrasyon? Papasukin natin yung mga pogo dito sa ating bansa. Makakapag-generate yan ng maraming trabaho, no, mula sa China. Pinapasok naman. Kaso ano nangyari? Sa umpisa, ang daming Pilipino nagtatrabaho. Kamukat-mukat mo nung huli, puro Chinese na. Maraming legal na pogo operator, pero mas marami yung illegal na pogo operator. Na hanggang ngayon, alam natin na nagkalat pa rin sa buong bansa. No, nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para lumabas uli sila. Nagkataon lang na yung malalaki nahuli na. 'Di ba? O ano sabi? Singilin daw yung mga ulupong. Sino yung mga totoong ulupong? Hindi kayo ang totoong pro-Philippines. Kayo ang traidor dahil sa kayabangan ninyo, nilalagay nyo sa alanganin ang mga Pilipino. See? The narrative. Diba? Babaliktarin ngayon nila yung senaryo. Babaliktarin nila yung sitwasyon, mga kababayan. Ang tawag po dyan, reverse psychology. Takutin mo, no, para pumanig sa inyo yung mga Pilipino. Sasabihin nila na pagka nagkagera, no, kayo yung traidor. No, dahil sa inaway tayo ng China, no, nilalagay daw sa alanganin ng mga Pilipino. So, nag-i-inflict ka ng takot sa mga Pilipino. Imbis na ang i-inflict mo is ipagtanggol natin ang bansa natin. Ipagtanggol natin ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi. Ang in-inflict mo kagad, takot sa mga Pilipino. Tandaan ninyo, nung panahon ng Kastila, yung mga bayani, di ba, anong sigaw nila? Labanan natin yung mga mananakop. Ito, iba eh. Huwag natin labanan kasi yari tayo, lagot tayo dyan. Di natin kaya yan. Gaano kalaki ang Espanya, mga kababayan? No? Panahon ng Spanish era. Nananakop sila, sinakop ang Pilipinas. Oo, nasakop tayo. Pero ganong kalaki. No? Sinubukan nating lumaban sa mga Espanyol. Diba? Lumaban tayo sa mga Amerikano. Lumaban tayo sa pananakop ng Hapon. Na mas na malalakas ang puwersa. Mismong Amerika inamin, no? Mga Pilipino magagaling sa gera. Dahil hindi naman mananalo ang Amerika dito sa Pilipinas laban sa Japan, mga kababayan, kung hindi sa tulong ng mga Pilipinong bayani. Mukhang kulang pa ata sa history etong si Paolo Marcoleta.
Ano? Ewan ko lang, ha? How do we correctly assert with what is ours? Sa ngayon, walang iba kundi pakikipagdialogo at diplomasya daw. Kaya ba natin silang talunin sa gera? Kailangan muna na maging kasing yaman ng China ang ekonomiya natin para matapatan natin o mahigitan ang kanilang hukbong sandataan. Maging makatotohanan tayo, hindi natin may paglalaban ng West Philippine Sea sa pagpapanggap, tapang-tapangan at pa-hashtag lang. Ginagawa lang itong campaign issue ng isang grupo. Wag po kayo magpa-auto. Sinong grupo? Campaign issue daw ng isang grupo, mga kababayan. Okay. So, ang issue niya dito is kung mananalo daw ba tayo sa China sa gera. Diba? Mananalo tayo. Bakit? Marami tayong kaalyadong bansa, Paulo Marcoleta. Baka nakakalimutan mo. Nandiyan ang Japan, Amerika, Australia at marami pang ibang bansa. Baka nakakalimutan mo, Paulo Marcoleta. Nakita niyo yung narrative, mga babayan. Mag-i-inflict sila ng takot sa taong bayan pero hindi nila sasabihin na meron palang ganito. Na meron palang mga bansa na handang tumulong sa Pilipinas. Hindi sinabi ni Marcoleta yan. Kaya nga si Senator Ping Lacson sinita na siya pahayag na gawing bala sa kanyon ang isang Coast Guard spokesperson at ilang senador. Wala yan sa lugar. Wala sa lugar. Binatikos si Senator Ping Lacson ang paggamit ng mga ad hominem o personal na atake laban sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa Pilipinas sa usapin ng teritoryo sa laban sa China sa West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi dapat lumayo sa issue si Representative Paulo Marcoleta at dapat na bisitahin niya ang Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands na bahagi ng lalawigan ng Palawan upang makita mismo ang maayos at gumaganang lokal na pamahalaan doon. Kasi baka hindi kasi nila alam na may mga tao doon. Baka akala nila mga isla-isla lang yan. Aral-aral din kasi. Diba? The Sun also rises with his own ad hominem suggesting to use the PCG spokesman and some senators as cannon fodder if China declares war against the Philippines is uncalled for. He should visit Pag-asa Island in KIG and see for himself the functioning local government there. Yan po yung sabi ni Senator Panfilo Ping Lacson, mga babayan. 'Di ba? Wala talaga sa hulog tong mag-ama na to. So, hanggang dito na lang muna ang ating video, mga babayan. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video and please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.